Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Arestado ang isang hinihinalang Chinese spy sa Intramuros, Maynila. Kalapit lang yan ng main office ng Commission on Elections dahil sa paggamit nito ng isang surveillance device. Hinala ng National Bureau of Investigation, posibleng ginagamit o magamit ang equipment sa paparating na halalan. Pero pagtitiyak ng COMELEC, walang nakuhang impormasyon o election data. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano. Arestado ngayong Martes ng National Bureau of Investigation ang isang hinihinalang Chinese spy sa labas lang mismo ng headquarters ng Commission on Elections sa Intramuros, Maynila. Kinilala ng NBI ang suspect bilang si Tak Hoy Lao na nag-ikot muna malapit sa labas ng COMELEC at kumuha ng mga larawan. Nakumpiska sa kanya ang isang equipment na kung tawagi International Mobile Subscriber Identity Catcher na nakakasagap naman ng mga text messages. Kaya nitong higupin sa distansya na 500 meters to 3 kilometers lahat ng aktibong mobile gadget na gumagana. Ayon sa NBI, ilang araw na nilang minamanmanan ng lalaki na nag-ikot na rin sa Makati at Bikutan. Aminado ang ahensya na nakababahala at banta sa pambansang seguridad ang natuklasang spy operations. Ayaw nating mag-jump into conclusion na they are obtaining critical information, sensitive information. Pero sa tanong kung may kinalaman at banta nga ba ito sa halalan? We are not discounting a possibility na magagamit itong nakuha niyang data to affect our elections. I do not want to confirm our fears regarding foreign interference, but who knows? This could be it. Matatanda ang isiniwalat kamakailan ng National Security Council ang umano'y information operations ng gobyerno ng China dito sa bansa na posibleng nakakaapekto sa halalan. Sa kabila nito, tiniyak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na walang nakompromiso sa kahit anong sistema nila at secured ang lahat ng election data. Sa ngayon, isa sa ilalim ang nakumpiskang device sa cyber forensic investigation para malaman kung ano na ang nakuha nitong impormasyon. Habang makaharap naman ang naarestong dayuhan sa reklamong paglabag sa Espionage Law at Data Privacy Act ng Cybercrime Law. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.